Tayo pong lahat ay magsitayo bilang paggalang sa pagbasa ng salita ng Diyos ng ating pong susing talata. May matutungayan sa Revelations 3, 10-12, sa Tagalog Pahayag 3, talatang 10 hanggang 12. Ganito po sinasabi, sapagkat tinupad mo ang aking utos na magtiis, iingatan ang magita sa panahon ng pagsubok na darating sa lahat ng tao sa buong daigdig. Darating ako sa lalong madaling panahon, kaya ingatan mo kung ano ang nasa iyo upang hindi maagaw ninuman ang iyong gantimpala. Ang magtatagumpay ay gagawin kong isang haligi sa templo ng aking Diyos at hindi na siya lalabas doon. Isusulat ko sa kanya ang pangalan ng aking Diyos at ang pangalan ng kanyang tungsod. Ito ay ang bagong Jerusalem na bumaba mula sa langit buhat sa aking Diyos. Isusulat ko rin sa kanya ang aking bagong pangalan. Purihin po ang Panginoon sa pagkabasa ng kanyang banal na salita. Tayo magkabing ako. At ngayon mga kapatid, handa na po ba ang ating puso't isipan? Amen. Po, ituon po natin ang ating mga sarili sa pakikinig ng salita ng Diyos. Sapagkat ito po, ang salita po ng Diyos ay ilawan sa ating mga landas at tanglaw sa ating mga paa. Kung kaya po, hindi ko na po pakahabakan, ipapakilala ko po sana ng buong haba. Subalit kilala lang po natin sa ating pong mensahero ng salita ng Panginoon. Wala pong iba, hindi ang ating kapatid, isa pong batikang broadcaster ng lalawigan ng Nueva Ecija at ng buong Pilipinas, isa pong chaplain, isa pong pastor, isa pong tulad mo at tulad ko ay sinubok ng panahon pero hindi pinabayaan ng Panginoon. Amen po ba na? Relate po ba tayo? Siya po'y sinubok ng panahon, subalit hindi pinabayaan ng Panginoon. Ang ating pong kapatid, wala pong iba kundi si Pastor Romel Arnel Ventura Roque. Palakpakan po natin. Salamat po kapatid, kung may pong nakapagpapala ang inyong pagpapakilala. Hallelujah, hallelujah Lord Jesus Christ and intense God. Marami pong sinusubok ng panahon. Kaya kung wala sa Panginoon, diyan ang buhay ay magiging papo. Kaya sa mga patutuo po natin gagawin sa susunod, dapat kilalanan natin ang Panginoon at ang ating pong ipatutoo, sino ka nung hindi mo pa nakikilala ang Panginoon. Yan po ang dapat natin pukusan sa mga testimony natin sa mga sa Wednesday, sa prayer meeting. Nung hindi mo pa nakikilala ang Panginoon, sino ka, anong pinaggagawa mo noon, at ano ang pinaggagawa mo ngayon. Palakpakan natin, Lord. Announcement po muna, ang BCMC prayer meeting every Wednesday, 6:30. Supportahan po natin, bagamat hirap po ako makapunta rito, kahit walang akong baler, dahil sa taas ng mga pataas, ganyan. Alam niyo na yun. Ay medyo mahirap sa ngayon, kaya pag-pray po natin, supportahan po natin gawain. Pero sa Miyerkules, sikapin ko po makapunta dito sa Miyerkules. Then, happy birthday po sa mga nagdiriwang ng kanilang kaarawan. Meron po bang may birthday? Wala pa. Kasi isang po, ating basic medicine, panampakan natin ng Lord. Talaga naman po nakakabilis, paparain. Ang ating BCMC Amihan Missions Church ay kasalukuyang nire-repair yung ginawang bako sapagkat kailangan talagang ipaayos at palakpakan natin ng Lord kasi may mga kapatid na tumutulong sa pagawain ng Amihan Mission Church, si Pastor Emre, isa po dyan. Sabi nga sa kanya, mag-text naman sa ito kahit kalahati dito para tuloy-tuloy yung gawain natin sa Amihan Mission Church. Pag naayos na yun kasi tatanggap, pwede na kayo doon matutulog sa gabi. Pag ginagabi kayo, pwede doon tayo magkaroon ng gawain anytime na nandun kayo. Kayo ang magiging worker din ng Lord.
Ang ating Project Philip ng Bible League, mukhang na-postpone na naman, ano? Postpone na naman yata. Pag-pray natin, at meron na tayong budget doon. Pag-pray po natin ang apo ng kapatid na Norita, si Arky na Alexis Garma. Siya po ay dumaranas ng pagsubok. Pag-pray po natin na kung paano maghihimala ang Diyos dito sa PCMC San Leonardo. Ang mahalaga po kasi dinidinig ng Diyos ang panalangin ng isang iglesia. Dahil ang mga bumabagsak na iglesia ngayon yung malalaki. At yung maliliit na nanatili, nagiging matatag at hindi basta mapapagsak. Mahirap na mapapagsakin ang PCMC San Leonardo na yan. Mahirap ang sigaw ng kalaban. Mahirap kasi sapagkat ang naghahari dito ay hindi ako, hindi si ako, kundi ang Panginoon. Palakpakan po natin ang Lord. Sabi sa talatang binasa ng ating kapatid, sapagkat tinupad mo ang utos ng Diyos na magtiis, pinapalitan niya ng reward ang iyong pagtitiis. Sino po rito ang naging nagtitiis? Taas po kami. Pare-pareho po tayo nagtitiis. Ano yung pinagtitiisan ninyo? Sino pinagtitiisan ninyo? Bakit gano'n? Tandaan natin, lahat ng tao ay walang perfecto, lahat may dinaranas na pagtitiis. At kung sino pa yung akala mong mayamang walang problema, sila pala yung bumibigay, pumapatay, at kung ano ang ginagawa. Nakakatakot ang panahon ngayon sapagkat yung nagaganap ngayon na hinula sa Biblia ay ngayon pala nagaganap. Yung naganap ngayon, hindi pa naganap noon. Hindi pa naganap noon yung naggera na tumaas ang gasolina. Wala. At maaaring babalik na yung kabayo, yung kalabaw, yung patoke. Kaya marami na nag-iisip bumili ngayon ng kalabaw. Apang mura kasi pag nagmahal yan, baka isang kalabaw ngayon, umabot ng 500,000. At yung sa kaputi nyo ay nakaredy niya mga marami siya na problema doon kasi may padyak doon padyak na tri-bike na mamasada. So mga puso na yan. Ano ang pagkataon, nakakabili pala ang Pilipinas ng baril-barilis? Bakit hindi makabili? Ano yun? Mahal din kaya ang pagkabili, ano? Ibig sabihin, nakakabili pa rin. So, kanya-kanyang kaisipan. Dahil sa pagtitiis na ginagawa mo, ang pangako sa iyo ng Diyos ay iingatan kanya sa panahon ng pagsubok na dating sa lahat ng tao sa buong daigdig. May dating palang pagsubok, ano? Sa lahat ng tao sa buong daigdig. Nung sinabi ito ng Panginoon, ay meron na bang naganap na pagsubok sa lahat ng tao sa buong daigdig? Maaaring isa yung pandemic. Buong daigdig yun. Pero, nalagpasan yun Nalagpasan natin dahil sa pagtitiis. At ngayon, meron na naman panibagong pagsubok sa lahat ng tao sa buong daigdig. Ito yung pagtaas ng mga unahan. Nakakala natin hindi natataas. Biglang tumaas ang presyo ng mga unano ngayon. Dati-dati, hire mo lang yan, makapalabas sa pesta, 3,000 lang. Ngayon pag hinire mo dito sa Adoratea, kalaro lang naman sa basketball, mga batang sindalaki nila. 50 din na yata. Malaki ng bayad nila. Tumataas na rin. At huwag kayo magalala, sapagkat sa dating na panahon, ang lahat ng hindi tumataas, tataas. Hindi lang po yung height ang tumataas, kundi yung presyo. Darating ang Panginoon sa lalong madaling panahon. Matagal na pong sinasabi ng Panginoon na darating siya, kailan ba talaga? Pag nagunaw ang daigdig? O dapat meron tayong interpretation or study sa pagdating ng Panginoon? Ito isang tanong. Hindi pa ba dumating ang Panginoon sa buhay mo? Dumating na, di ba? Kaya nga, for spiritually, not literally, dumating na ang Panginoon sa buhay natin.
Ang hinihintay na lamang natin yung literal na tinatawag na rapture na kung saan ay matatanaw natin siya sa alapaap. The problem, alapaap, bilog ng mundo. Saan ba talaga yung alapaap? Dito sa Pilipinas, parting norte, ito yung alapaap. Bilog di ba? Dito naman sa may parting south, dito yung alapaap. So, saan matatanaw si Jesus? Sa norte. Maaring sa norte, no? Matatanaw ipang to sa paikot ng daigdig. Sabi naman na ay kahit saan paring ng lugar ay nandun ang Panginoon, pwedeng makaraw. Hindi siya katulad ni Satanas na iisang lugar lang ang pwedeng nandun siya. Kaya hindi pwedeng wala siya rito, itataboy mo. Ang nandito nandito si Taning Ang nandito, yung iniwan na punla ni Taning, na namana natin kay Adan at Eva, yung pagiging masuway. Yung tayo ang nasusunod, hindi ang Diyos. Yung katigasan ng ulo. Kaya ingatan mo kung ano ang nasa iyo upang hindi maagaw ni naman ang iyong gantimpala. Ano ba iingatan mo? Meron bang dapat ingatan na nasa iyo para hindi maagaw ang iyong gantimpala sa Panginoon? Ano ang number 1 dapat mo ingatan na nasa iyo? Number 1, yung presensya mo sa iglesia ng Panginoon. Amen. Dapat lagi kang nandito. Ingatan mo na mawala ka dito, sapagkat pag wala ka rito, kung ano-ano ang ginagawa mo doon, kung ano-ano ang iniisip mo. Kaya nga sabi ng Diyos, walang malinis. Kaya nang marumi ka, pag wala ka sa tahanan ng Diyos. Kapag Miyerkules, kung ano meron sa iyo, kaya mo lang dumalo dito ng Miyerkules, dumalo ka. Sapagkat pag wala ka dito, pag Miyerkules ng gabi, ano yung ginagawa mo? Hindi namin nakikita ni Pastor Embrian, pero nakikita ng Diyos. Sa halip na nagpupuri ka dito, nagpapasalamat sa Diyos, meron kang ibang ginagawa. Na kung pag-aaralan mo mabuti, kung siloso ang Diyos, inuuna mo yung ibang bagay kesa yung gawain ng Panginoon. Malaki pa talagang problema mo, kaya hindi mo na kayang dumalo sa gawain ng Diyos. Kung malaki problema mo, dapat nga dumalo ka para ang problema mo maipanalangin at ang Diyos ay nakikinig sa panalangin ng mga taong walang sawa sa pananalangin. Amen. Nagkukulang tayo mga kapatid. Kaya kami ng Pastor Henry nagpapasalamat daw sa Lord sa taas ng gasolina ngayon. Pinagkalooban ako ng Lord ng bulok na kotseng matipid sa gasolina. O, yung 700 yan ng balikan sa baler nadagdagan siguro ngayon ng 1,000 na. Sobra pa rin. Yung sasakyan ni Pastor MB, matipid. Yung mga bagong sasakyan, kalakas sa gasolina. Hindi matipid. Kaya kung ano meron tayo, pasalamat natin sa Diyos. Kung meron ka lang na inuulam na saluyot at sila'y baka, kambing, pasalamat sa Lord kasi herbal ang inuulam mo. Kung si Sister Sonia inuulam yung tinumis na hiniwang tsinelas, meron daw ganun, gano'n. Akala mo, sisig tsinelas na pala yun, kinakain mo. Meron mga natutuluyan ganyan, kaya mag-iingat kayo sa inyong pinakitutuluyan. Dahil baka ang pinauulong sa inyo, hiniwang tsinelas. Mahirap din, makiinom. Tulad nung nakiinom sa bukid. Bigla kumurot yung tiyan ko. Dalawang linggo yata akong nasira ang tiyan, kaya pumayat ako. Kaya kailangan nagbabaon kayo ng sarili ng tubig. Dahil hindi natin alam yung ginagawa ng ating pinakikiinuman, pinakikituluyan, baka kinakaw-kaw muna ng yung tubig bago ihain sa iyo. Kaya pala ang sarap ng sabaw, ang higo, pinanghugas pa rin kini-kini doon sa sabaw, ng sinampalukan, adobo. Bayad yun. Kaya mga kapatid, para makakapakilig kayo ng ganyang pampasaya, magsisimpa kayo lagi. Yung Miyerkules ng gabi, para yung puso mong gusto ng mahalata ay maging masaya at makaiwas sa mga stress ng buhay.
nagtagumpay, ay gagawin kong isang haligi sa templo ng aking Diyos. Sabi ni Juan, pag ikinagtagumpay, gagawin ka. Gano'ng kalakas si Juan, ano? Si Juan Bautista, ba ito? Gano'n siya kalakas. Na pag ikinaging matagumpay sa pagtitiis mo, sa ginagawa mo sa Panginoon, sa pagsamba rito, gagawin kanyang isang haligi ng kanyang Panginoon sa kanyang pundasyon. Hindi karaming haligi pala nung pundasyon ng Panginoon. Marami kasi malaki yun. At baka trilyon, 4 milyon, 5 milyon, kasya tayo doon. Ganun kalaki ang tahanan ng Panginoon sa Tiyuri. Tiyuri yun, wala pa naman talaga nakakita at nakakapagpatunay kung ano ang itsura, larawan noong bahay ng Diyos na ating uuwihan. Spiritual yun. Yun ang katotohanan. Nakakalungkot isipin mga kapatid na meron tayong mga kapatid na iginagala, nire-respeto dahil sila yung mga pastor, sila yung mga lingkod ng Diyos. Pero minsan sila ay aktibo talaga nakaka-bless. Pero sa halip na ang fokusan ay ang Great Commission na inuutos ng Panginoon, ang napupukusan nila ay yung meron silang nakikita na masamang espiritu na kailangan yung pagpukusan mo yung para sila'y dayuang ka. Hindi gano'n ang order ng Panginoon na doon po sa nakikitang masamang espiritu. Talaga naman may makikita yung pusa, yung aso. Kasi yung pusa-aso na yan, sabi ng Biblia, magpupuri sa Panginoon. Magpupuri yan. Kasi alam nila na mayroong Panginoon. Buti pa nga yung mga aso pusa magpupuri sa Panginoon. Pero yung iba hindi makapagpuri sapagkat sa dami ng problema suliranin ay hindi na kayang magpuri sa Diyos. Maging matiisin po tayo. Hindi na siya lalabas sa tahanan ng Diyos kapag ikaw ay nakapagtiis, yung ugali mong dating pangit, magiging kasing ganda naman. Magiging kasing pogi mo. Hindi ka napapayag na pumangit ka pang muli dahil sa pangit mong pag-aasal. Tingnan mo si Sister Sonia, gumaganda. Napaganda ng kanyang mahal na asawa. Wala nang ate-ate sapagkat mapaahusin ang mahal ni Brother Marty. Di ba? Kaya nga mga kapatid, tanggalin niyo yung problema pagpasa Diyos niyo para hindi kayo pumapangit. Hindi kayo tumatandang bubang mukha. Kaya na nagmumukha kayong bata para laging in love sa inyong mga mister. Ang inyong mga manliligaw, mga mekas sa inyo ay lalong iibig. Diba? Masarap umiibig. Kaya pinag-aaralan nga ng isang binatang lingkod ng Diyos. Paano ba set up namin ni Sister pag kami nagkatuluyan? Baka tutok sa akin yung kanyang ganong-ganon. Ano kaya? Saan ako titira? Sa kanya o siya titira saan? Saan kami titira? Malaki problema. Kaya huwag muna, sabi ng isang binatang lingkod ng Diyos. Pag-pray natin yun kasi mahugulo. Di balik pa yung dalagang konsihala, masarap ang buhay, walang pinoproblema. O kundi yung kanyang manuha, yun lang, pinagpipray sa Panginoon. Di balik pa yung dalagang ina na walang pinoproblema, kundi yung kanyang anak. Baka pagka meron siya kasama sa buhay, lalo siya ng problema. Hasang ka, hating gabi na di ka pa umuwi, butakal ka. Meron ganun. Baka nakatuntong sa numero. Sino yung katsak mo? Patay doon. Wala kang ginawa kundi mag-cellphone. Maliit na problema. Pinoproblema. Tulad ng isang binatang estudyanteng meron ng girlfriend. Kapag tumitingin kay Andre, Praise the Lord, palakpan natin ang Lord. Napakabuti ng Diyos. Isusulat ko sa Kanya ang pangalan ng aking Diyos. Galing pala, pagka pala ikay matiisin. Tulad ni Sister Chi, nagtitiis dahil sa kanyang pag-ibig na walang butas. Kay Brother Rex, siya ay nagtitiis, isusulat sa Kanya ang pangalan ng Diyos. At pag nakita mo si Sister Chi, wow, nakita ko si Jesus. Diba? Ganda, no?
Sa halip na natatakot ka sa bahay mo, natutulog ka, binabangungot ka, naninindig ang balahibo mo. Tumingin ka lang sa isang taong matapat sa Diyos, nakita mo si Jesus, isulat mo Jesus sa balik mo, sa higaan mo, kahit sa tumingin by Jesus, wala nang sasapi sa iyo. O, di ba? Wala na, kasi pangalan lang ni Jesus ang katapat ng lahat ng masamang elemento. Pag nakasulat na sa iyo ang pangalan ng Diyos ko, si Jesus, kahit saan ka tumingin, lahat yan, kung meron ng diablo, lupay pa. Hindi natin pakikinggan yung ibang mga ngaral na nakapokus pa paano natin palalayasin ng masamang elemento sa paligid. Sa atin, in Jesus mighty name, ala na yan! Hindi yan tatalab sa atin. Kahit sakit karamdaman, hindi tatalab yan. Hindi tayo mapipigil niya sa pagpupuri at paglilingkod sa Diyos. Palakpakan natin ng Lord. At ang pangalan ng kanyang lungsod, pati pala lungsod, halimbawa si Sister Consi ay isusulat sa kanya yung pangalan ng Diyos, pati yung lungsod, San Leonardo, adorable, ay susulat. Kaya pagka nakita sa kabilang panahon, ang ating mundo ng Panginoon ay makikita kay Sister Consihala yung San Leonardo, adorable. Napakaganda ng ginawa niya doon sa barangay niya. Wala siyang ginawa, kundi tulungan yung mga walang pambili ng bigas. Laging butas ang bulsa. Umaagos ang biyaya. At ang bagong Jerusalem na bumababa mula sa langit, buhat sa ating Diyos ay darating. Huwag kayong mag-alala. Sapagkat isang putok na lang, sabog ng buong daigdig, makikita na natin yung bagong Jerusalem. Diba? Kasi gano'n na yung plano eh. Gusto na rin tapusin ng Iran ang US, ang Israel. Pero paano? Isang bagay lang ang makapagtatapos sa Israel o sa USA, o gano'n man gusto na rin tapusin ng Israel at ng US at Iran. Pero iisa yung kanilang naisip na solusyon. Isang nuclear war lang. Isang pindot, dosawang Iran, o isang pindot, dosawang Israel at US. Pero maraming matadamay kay US, Israel. Kasi andun yung United Nations, andun ng Asia. Kaya isang pindot ng Iran, hindi sila sasabog, sabog tayo lahat, o maaari pati sila sabog, isang putok na lang hinihintay natin, bababa na yung bagong Jerusalem. Hanapin naman doon. Mga spirit, kaluluwa na siguro tayo doon na nakikita natin bagong Jerusalem. Hindi natin alam kung may makakaligtas sa roon. Yun na lang ang hinihintay ng mga scientists. Umiiyak sila sapagkat yung sinasabi pala ng Biblia na ang daigdig ay magugunaw sa pamamagitan ng apoy. Pag pinindot yun, yung apoy, malaking gano'n. Yun na lang ang inintay natin. At pag nangyari yun, bababa na ang bagong Jerusalem, no choice na ang Panginoon, kundi pababain ang bagong Jerusalem at lahat ng mga patay muling mabubuhay. Kaya yung abutan tayong buhay, siguro sa 1%, 99% hindi tayo abutan ng buhay. Kaya maging matatag po tayo mga kapatid sa ating pananampalataya sa mga pagsubok sapagkat ang mga oras mula ngayon. Hindi po nagbibiro ang salita ng Panginoon. Ang mga oras mula ngayon ay magugunaw ang daigdig sa pamamagitan ng pagtupok sa apoy na kagagawa ng tao, sa pamamagitan ng isang gera na yung panahon nagaganap na sa kasaysayan ng panahon ay hindi pa nasulat. Nili ko po ang ating ministry na umawit ng isang papuri sa Panginoon.
habang tayo ay mag-closing prayer. Si Direk po ang ating DJR magbibigay ng aawitin. Kaya mga kapatid, bago tayo lumako sa ating closing prayer, sa pastoral prayer, nais ko pong hilingi sa bawat isa na kahit hindi ka perfecto, hindi tayo perfecto, alam mo makulit talaga. Lahat nagkakamali, sapagkat ang pagkakamali ay tanda na tayo ay dapat matuto. Hindi natin malalaman ang mali kung hindi natin nakita. Hindi natin may tutup na isang bagay kung walang mali. Sapagkat ayon sa Theosophy, walang mali sapagkat lahat ay pwedeng itama at ituwid. Mananatili lamang mali ang isang mali pag ayaw na magpatuwid o magpatuwid. Kaya tayo po lahat ay umuko pumikit manalangin habang naawitan po tayo ng music tip. Nakita namin Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat po Panginoon na pinaunawa mo sa iglesia ito ng BCMC San Leonardo na sa kabila ng kami hindi mga perfect. Nasa kabila ng kami nagkakamali, ngunit pinahihintulutan mo itong namin ang aming pagkakamali, ituwid ang aming pagkukulang, patawarin mo ang aming Panginoon sa mga kasalanan hindi namin sinasadya. Sa mga kasalanan dala ng pagod, dala ng sakit na high blood ay nagkakaroon ng init ng ulo, Panginoon. Ngunit sinabi mo nga na kung kami magagalit, huwag namin palulutugan ang sinabi mo nga, Panginoon, na bago kami hingi ng tawad sa iyo, dapat patawarin mo na namin ang mga taong nagkamali at nagkasala sa amin. Pinatatawag namin sila, Panginoon. Gaano man kabigat ang kanilang naging kasalanan sa amin, Panginoon. Alam namin, Panginoon, na hindi rin nila alam ang kanilang ginagawa. Panginoon, salamat sa buhay ng aming mga kapatid at patuloy na nagtitiis sa iglesia nito, Panginoon. Sinabi mo nga sila ay iyong magpapalahin, gano'n din palahin. Salamat, Panginoon, sa buhay ng aming mga kapatid, ang Pastor Henry, Panginoon, na patuloy mong binibigyan ng katyagaan sa pag-aalaga ng kapasakit ng kapangalinan, at ang lahat, ang disiplin namin, ang lahat ng aming kababaihan, kalalakihan, kabataan, lahat ng grupo ng iglesia ng Panginoon. Salamat, Panginoon, na binibigyan mo ng katyagaan ang pamilya Belmorad Hernandez, Roque Manuel Vergara Lumano, Santos Bugan, Reyes Gamboa Garcia, Pangilinan Calara Pangolones, Nawapi Navarro de Guzman, Las Samana, Lorenzo Alvarez, Siriano Doronio, Las Timosa, at lahat po tayo ay tumayo mga kapatid at yung maraming patuloy. Panginoon, narito ang iyong mga anak, alam na mangyayari ang isang bagay na pagsubok mong darating na hindi mapipigilan. Narito sila, Panginoon, umaasa sa iyong pangako na sa huling panahon ay darating at bababa ang bagong Jerusalem na matatanong ka namin sa lahat, Panginoon. Wala kami magagawa, Panginoon, kundi sa tutuin ka na may luha sa mata na papahiran ng Panginoon. Salamat, Panginoon, na kami ay pinamahala mo sa daigdig na ito upang matutong magmahal ng aming pamilya. Upang matutunan, alagaan ang mga may sakit. Dinadalagan namin, Panginoon, ang lahat ng may sakit karundaman, namin mga kapatid, sa mga nanonood, Panginoon, patuloy mo pagpalahin sila. In Jesus' mighty name, ang kapatid na Rex Doronio, Panginoon, patuloy mo pagkalingin. Dinadalagan namin, Panginoon, ang apo ng kapatid na Rita, si Arkin, Alexis, Garma, Panginoon. Hipuin mo sila ng iyong pagpalang kamay sa kalamunan at lahat ng may sakit karundaman, iyong pagkagalingin. Panginoon, huwag mo kaming kalilimutan sa oras na katapusan ng daigdig, Panginoon. Kahabagan mo ang bawis sa amin. Na lahat na ay para sa buhay ang makakapisan sa iyong tahanan
kasagatan. Ilayo sa lahat ng mga pangalan ko ang mga sa itinamdaman, patuloy ng pagalingin, patuloy ng pagkaroon ng ayos sa kapoy, siksik, bigli umangapaw, at ang dami sa biyaya aming magamit sa pagkakawa-gawa sa aming pamimisyon, na sa huling panahon ito, ay marami pa kayong maagi na kaluluwa at mga hindi namin natapos na gawain, Panginoon, pahinulutan mo matapos ito. Upang ang aming kayamanan ay hindi nalagat sa walang luha, kundi sa gawain mo lamang ang patutuhan. Patuloy mong panalibawin sa Panginoon, patuloy na bigyan ng lakas, sila at galing. Ito po aming samot dalangin, papulat pasalamat sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Jesus. Hallelujah, Lord Jesus Christ. Ang hindi maririg na pag-ibig ng Diyos na nagpapatawad ng inyong kasalanan sa pamamagitan ng pagtuko sa krus ng Kalbaryo, paglayin ninyo ito sa inyong paghayo sa mga pumaroon. Ang tungkulin ninyo na sundin ang pinag-uutos ng Panginoon Diyos na mapagirin sa lahat. Lumalang ng langit at lupa na gawin ninyong alagad ang lahat ng bangsa. Manatiliging tapat hanggang bukas ipangaral sa buong sanlibutan ng mapagandang balita tungkol sa kaharian ng Diyos upang magsilbing patutuo sa lahat. Sumainyo ang kanyang biyaya, papalat kapayapaan ng puso at isipan sa kanya na mapag-iingat sa inyo upang hindi kayo magkasala at makapagharap sa inyo ng walang kapintasan na may malaking kagalakan sa kanyang kalulatian sa isang Diyos na ating tagapagligtas sa pamamagitan ni Jesucristo na Panginoon natin sa pagkikipisan ng banal na Espiritu sa kanyang kalulatian, kadakilaan, kapurihan, kapamahalaan at kapangyarihan sa lahat ng bagay mula po ng una, ngayon ang pagkailanman sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. 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 Magkamayan po tayo bilang mga kapatid sa Panginoon. Oh, yung pinapay. Ano ba? Sorry.